kaparokya, meron na naman pong isiniwalat ang matandang Tulfo na si Mon Tulfo patungkol nga po sa mag-asawang Diskaya. Matatandaan natin mga kaparokya na si Mon Tulfo din po ang nag-reveal na meron daw pong di umano binayaran ang mag-asawang ito na isang mambabatas na supposedly 1 billion ang halaga na nauwi po sa 120 million pesos para mapasailalim ang mag-asawang ito sa witness protection program ng pamahalaan. At ngayon po ay another big revelation na naman po ang isiniwalat ng matandang Tulfo na kung saan mga kaparokya ay meron daw pong di umano'y kalaguyo ang asawa ni Curly Diskaya na si Sara Diskaya na nakatunggali po ng butihing Mayor Vico Soto last midterm election as or bilang pagka-alkalde ng lungsod Pasig. Yun nga po mga kaparokya, hindi pa po natatapos ang problema ng mag-asawang ito ay isa na naman pong malaking iskandalo ang kinasasangkutan ng mag-asawang ito. Grabe si Mon Tulfo mga kaparokya, maraming source at talagang nakakabigla ang mga inilalabas nitong scoop patungkol sa mag-asawang Diskaya. So yun nga po mga kaparokya, kung totoo ito ay syempre unang maapektuhan dito ang mga anak nito, lalo na kung may mga anak pa po itong mga bata. Most likely ay sobrang maaapektuhan ang mga ito. So ayon nga po sa post ni Mon Tulfo mga kaparokya, double whammy para kay Curly Diskaya. Malapit na siyang makulong pero ang mas masakit ay may ibang lalaki, ang kanyang esposa na si Sara. Sara Diskaya to mga kaparokya. Iniiputan sa ulo si Curly ng personal na bodyguard ni Sara. Ayon sa aking source na malapit sa kanilang mag-asawa. So grabe ang source ni Sir Mon Tulfo. Noong wala daw si Sara sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na di niya kasama dahil busy ito sa trabaho. Nasa EDSA, Shangri-La pala si Sara at ang bodyguard. Actually mga kaparokya, hindi naman po sa business eh. Sabi ata ay may sakit si Sara Diskaya dahilan kung bakit wala po sa hearing ang nakatunggali po ng butihing Mayor Vico Soto. So ginagantihan daw ni Sara si Curly dahil sa pambabae nito. So babaero pala si Sir Curly Diskaya. Well mga kaparokya, hindi naman po katakataka yan dahil mapera po or mayaman naman po ang mga Diskaya. Nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sara at ng kanyang bodyguard ayon sa aking source. Sabi ng aking espiya, matagal na raw ang relasyon ni Sara at ng bodyguard. When it rains, it pours. So yun nga po mga kaparokya, grabe ang big revelation na iyon ni Mon Tulfo patungkol sa mag-asawang Diskaya na nasasangkot po sa maanumalyang flood control project. Hindi pa nga po natatapos ang problema nila ay nadagdagan na naman po ang kanilang iisipin lalo pat hindi po maganda ito para sa kanilang mga anak, lalo pat kung meron po itong anak na bata ay hindi po maganda sa psychological effect ng mga ito yung mga nababalitaan nila patungkol sa mga magulang nila. So yun nga po, ayon kay Sir Mon Tulfo ay meron daw pong kalaguyo ang asawa ni Curly Diskaya na si Sara Diskaya. Ayon dito mga kaparokya ay ginagantihan daw di umano ni Miss Sara Diskaya ang asawa dahil sa mga pambababae or sa ginagawa nitong pambababae. At yun nga po ang bodyguard or personal bodyguard daw po di umano nito ang kalaguyo na kung saan mga kaparokya ini-reveal din po ni Mon Tulfo na magkasama daw po ang dalawa sa EDSA Shangri-La Plaza nung time na meron pong hearing ang Blue Hearing Committee or Senate Blue Hearing Committee na pinagtanggol pa nga po or pinagtakpan pa nga po ni Sir Curly Diskaya ang asawa na ayon dito ay may sakit daw po ang asawa nito, yung pala ay magkasama. So yun nga po mga kaparokya, double whammy nga po kay Sir Curly Diskaya ang pagbubunyag na ito ni Mon
Tulfo. So, yun nga po mga parokya, tulad po ng sinabi natin, hindi pa nga po nare-resolba ang mga kinasasangkutan nitong problema, ay nadagdagan pa po ang another na iisipin po ng mag-asawang ito. And of course, yung mga anak po nito. Kumbaga mga kaparokya, sa 10 utos ng Diyos ay ilan po ang involvement doon ng mag-asawang Diskaya. So talagang karma ito sa mag-asawang Diskaya, lalo na bilyon-bilyon po ang tila ninakaw ng mga ito sa kaban po ng bayan. Sobra ang panlolokong ginawa ng mag-asawang ito dahil sila po ang pinakamalaking involvement sa scam na flood control project. So yun nga po mga kaparokya, huwag na natin isipin ang mag-asawang Diskaya, ang isipin po natin yung maaapektuhan ng pinaggagawa ng mag-asawang ito. Tulad nga po mga kaparokya, yung mga anak nito na siguro lalo na kung may bata po silang anak na hindi po nila alam ang ginagawa ng kanilang magulang. Doon po tayo maawa mga kaparokya, hindi po sa mag-asawang ito dahil hindi po or wala pong karapatan na kaawaan ang mag-asawang ito, lalo na malaki po ang ginawang kasalanan di lang sa mata ng Diyos kundi sa ating mamamayang Pilipino na talagang bilyon-bilyon ang in-involve or ang kinasangkutan sa anomalous flood control projects. Baka hindi lang po flood control ang kinasangkutan ng mga ito, may iba pang proyekto na outside sa flood control. Kaya talagang sobrang nakaka-disappoint ang mag-asawang ito. Yan yung tinatawag natin na money works. Kumbaga mga kaparokya, na bibili, nababayaran at nagagawa mo ang isang bagay kahit na alam mong masama, kahit na alam mong hindi tama. For sure mga kaparokya, most of us don't care about what Miss Sara Diskaya does to her husband, dahil ang pakailan po natin mga kaparokya ay yung ginawa po nilang involvement sa anomalous flood control project. And of course mga kaparokya, we do care also sa mga anak na pwedeng maapektuhan psychologically ng mag-asawang ito. Hindi po biro yun mga kaparokya para po sa kanilang anak. Dahil for sure, apektado ang mga ito dahil sa kagagawan po nila. Hindi po mawawala po mga kaparokya na ibuli ang mga ito, lalo na't malaki po ang kinasangkutan ng kanilang magulang. At isa pa po ito mga kaparokya, hindi rin po ito biro para sa mga anak ng mag-asawang ito. Kumbaga kung tayo lang ang tatanungin mga kaparokya, ay pagtatawanan na lang po natin ang tila pakikipag-apid or pakikiapid ni Miss Sara Diskaya sa personal bodyguard nito. Tatawanan na lang natin yan mga kaparokya dahil wala naman po tayong pakialam dyan. Ang pakialam po natin ay yung maapektuhan po na anak ng mga ito, and of course yung kinuwang bilyong-bilyon sa kaban ng bayan, yung mga taxpayer po mga kaparokya na nagpapakahirap, nagkakahumahog para lang mabayaran yung tax. So kung ano man po ang ginawa ng mag-asawang ito sa personal nilang buhay, ay labas na po tayo doon. Kumbaga tulad po ng pakikiapid or yung pambababae po ni Sir Curly Diskaya, ay wala na po tayong pakialam doon. Ang nakakaawa lang po dito mga kaparokya ay walang iba kundi ang mga anak nito na sobrang maaapektuhan at sobrang kahihiyan po ang sinasapit ngayon ng mga anak ng mag-asawang ito. So again, sana po umusad po mga kaparokya yung mga kaso ng mag-asawang ito. Huwag natin kaawaan. Ayon nga po kay Mayor Vico Soto, lagi nating iisipin na bilyon-bilyon po ang kinulimbat ng mga ito sa kaban po ng ating bayan. Lalo na alam naman po natin sa hirap po ng buhay, yung baha ay kung naayos lamang po ito ay hindi po sana tayo makakaranas ng samot-saring pagbaha, lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Onting ulan lang mga kaparokya ay binabaha na po agad ang ating mga
kalsada dahil nga po mga kaparokya sa kagagawan nga po yan ng mag-asawang Diskaya na number one na kontraktor po ng panahon ng dating Pangulong Duterte. Again, we don't care naman po kung ano man po ang ginawa nila sa personal na buhay nila, kung pang bababae or pang lalaki po ni Miss Sara Diskaya. We care mga kaparokya sa mga anak and of course sa mga nakulimbat nito sa kaban ng ating bayan. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po dito? Paki-comment naman po ang suggestion or yung opinion nyo patungkol dito at kung meron po kayong maidadagdag mga parokya, paki-comment po. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.